Hi Sir Neb at sa lahat ng bumubuo ng Pinoy Creepypasta. Tawagin niyo na lang po akong Irvin. Magsishare lang ako ng totoo kong karanasan tungkol sa aswang. Alam kong cliche na yung kwentong naimbitahan sa handaan o pistahan tapos ay natuklasan na tao ang handa ng mga host. Pero sa maniwala kayo't sa hindi ay naranasan ko yan. At kung handa pa rin kayong alamin ang experience ko ay sisimulan ko na ang pagkukwento. May kaibigan ako noon na itago na lang natin sa pangalang Mary Ann. Si Mary Ann eventually magiging girlfriend ko. Pero sa simula nitong kwento ay magbabarkada lang kami. Niyaya kami ni Mary Ann sa lugar nila, dyan sa San Juan. Masaya sa San Juan kapag fiesta kasi 'di ba merong basaan. Pinayuhan kami ni Mary Ann na magbaon ng pampalit na damit kasi sigurado mababasa kami. Okay lang. Libreng kain tapos masayang ganap. Okay na mabasa. Bale 7 kaming naimbitahan ni Mary Ann. Noong naroon na kami sa kanila, sobrang accommodating ng pamilya niya. Lalo na yung mama niya na pinapasok pa talaga kami. At doon kami pinakain sa may dirty kitchen. Doon sa may likod para daw makakuha agad kami ng mga ulam at pagkain na hindi pa nailalabas sa iba pang bisita. Ang dami nilang handa. May seafoods at merong karne ng baboy. Pero meron ding nakatabing lutong baka, manok at isda. Para daw talaga yun sa mga kaibigang Muslim ng papa ni Mary Ann. Pero dinamihan nila kasi meron daw silang mga kamag-anak na pinagbabawal sa religion ang pagkain ng baboy. Asar na asar daw yung mama ni Mary Ann sa mga yon. Kaya hindi nila iniimbitahan. Pero kahit hindi raw nila i-invite ay magpupuntahan kasi mga entitled o mga feeling importante. Noong dumating nga yung mga relatives na yon ni Mary Ann, ay nakita namin kung gaano sila ka-entitled. Nagsisikuhan na lang kami ng barkada kasi natatawa kami. Pagdating sa mga yon ay sila muna ang inaasikaso kasi para talaga silang imbalido. Para silang kumakain sa restaurant na utos ng utos sa mga waiter kahit na pamilya naman nila yon. Sila Mary Ann nga kapag papasok sa dirty kitchen at kumukuha ng pagkain, nakatirik yung mga mata. Sinasabihan nga namin kung bakit ayaw nilang i-real talk at sabihin na mag-feel at home na lang sila at pagsilbihan na lang ang mga sarili nila. Sabi ni Mary Ann, sinubukan na nilang gawin yon noong mga nakaraang handaan sa kanila. Pero ang ending ay hindi kumain yung mga kamag-anak nila at umalis na lang dahil ayaw raw silang pagsilbihan. Nakakatawa talaga Sir Neb. Tinitiis na lang daw talaga nila ang ugali ng mga yon at pinaplastik. Ayaw na lang daw ng papa niya na gumawa ng eksena kasi masisira lang yung saya ng fiesta. At dahil busy sila Mary Ann sa pag-accommodate sa mga VIP guest nila, naroon lang kami sa dirty kitchen para panoorin sila na mag-demand ng kung ano-ano. Tawanan kami ng tawanan. Maya-maya merong babae na nagpakilalang tita ni Mary Ann. Nagulat nga kami kasi hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Tawagin na lang natin yung tita ni Mary Ann na Tita Monica, na siya namang sobrang bait. Kabaliktaran noong mga feelingerang kamag-anak nila Mary Ann. Sobrang bait niya. Nagbigay pa ng pagkain sa amin. Tanggi kami ng tanggi kasi kakakain lang namin. Pero sobrang karinyosa niya talaga. Tapos sabi niya pa, siya raw ang nagluto noong ino-offer niya. Kahit daw tikman lang namin. Sobrang bait nga ni Tita Monica. Tapos napaka lambing magsalita. Alam mo yung para kang nakikipag-usap sa madre. Kaya kahit gago ka ay mapipilitan ka rin na magpakabait at magpakahinahon. Ganoon si Tita Monica. Kaya kahit busog pa kami, ay napilitan kaming kumain ulit kahit konti. Pork steak yung pinakain sa amin ni Tita Monica. Hindi na lang kami nagreklamo Sir Neb, pero sobrang bland nung pagkain. Walang kalasa-lasa. Para ka lang kumain at ngumuya habang may takip sa ilong. Wala kaming malasahan maliban sa kanin na lasang pandan. Kaso nakakahiya namang magreklamo sa pagkain. Kasi masayang masaya si Tita Monica. Kaya pinilit na lang namin na kainin yon. Nung pumasok uli sa dirty kitchen si Mary Ann at nakita kaming kumakain,
Sorry siya ng sorry kasi gutom na raw pala uli kami. Pero hindi na niya kami napaghain. Sabi na lang namin okay lang kasi inasikaso kami ni Tita Monica. Sir Neb, parang naglag ng ilang segundo si Mary Ann. Tapos tinanong niya kami kung nasaan si Tita Monica at kung galing nga sa kanya yung kinakain namin. Noong umuo kami, ngumiti lang siya. Sabay sabi na may sasabihin lang siya sa papa niya. Nung mga oras na yon, Sir Neb, hindi na namin makita si Tita Monica. Noong umalis nga si Mary Ann ay lumingon kami sa pwesto ni Tita Monica para magpasalamat sa pagiging mabait niya sa amin. Kaso kagaya nga ng sinabi ko, wala na siya. Hindi namin napansin na lumabas na pala siya pero hinayaan lang namin. Tapos hindi na namin inubos yung natira kasi wala talagang lasa. Inamoy-amoy pa nga namin. Amoy masarap naman pero para talaga siyang papel na walang kalasa-lasa. Maya-maya pumasok yung mama at papa ni Mary Ann. Sabi ng papa niya ay doon na kami matulog ng buong barkada sa bahay nila. Mag-iinuman daw kasi kinagabihan at may ibang putahe pa na hindi na ilalabas. Siyempre tuwang-tuwa kami kasi inuman. Agree kaming lahat kaso yung barkada namin na itago na lang natin sa pangalang Anton ay hindi raw makakastay. Dahil may kaibigan pa siya na taga roon din sa San Juan na napangakuan niyang bibisitahin din. Yung papa ni Mary Ann talaga ang nag-insist na doon lang kami sa bahay nila dahil magtatampo raw ito kapag hindi kami pumayag. Ang laking tao pa naman ng tatay niya. Matabang mama na nasa 5'10". Kaya si Anton umuo na lang. Tanghali pa lang noon kaya medyo boring kasi kami-kami lang din ang nagkukwentuhan. Itong si Anton, naisip na puntahan namin yung bahay ng kaibigan niya. Tapos bumalik na lang daw kami kina Mary Ann. Nagpaalam kami kina Mary Ann na ganoon nga ang gagawin namin. Kaso Sir Neb, ayaw talagang pumayag ng parents niya. Hanggang sa sabi ng papa niya ay simulan na lang namin ang inuman. Tapos kung may energy pa kami ay puntahan namin yung kaibigan ni Anton. Medyo napahiya nga kami. Kasi parang galit na yung tono ng papa ni Mary Ann. Kaya pumayag na lang kami. Akala namin imported na alak yung iinumin kasi talagang mapilit sila. Yun pala, gin na may calamansi juice lang. Hindi naman kami mga sanay uminom ng gin. As in lahat sa barkada, mahina sa gin. Naiinom lang namin yon kapag Boracay siya. Pero kapag gin na pinipigaan lang talaga ng kalamansi, ay hindi namin kaya. Kaso mukhang galit at nainsulto na yung papa ni Mary Ann. Kaya wala na kaming nagawa kundi makitagay kahit na yung pakiramdam ko para akong umiinom ng mahapding apoy. Ang init sa lalamunan na may kahalong hapde na sobrang asim. Parang 70% kalamansi yung iniinom namin na tinimplahan ng 20% apoy at 10% gin. Ang tindi, Sir Neb. Napapapikit talaga kami lalo na yung mga babae. Yung kasama naming isang babae, sabi niya talagang ayaw na niya. Pero yung papa ni Mary Ann, inaabutan pa siya at sinasabing uubusin lang daw namin yung isang 4 kantos. Sir Neb, noong time na yon, nagkakatinginan na kami ng barkada. Kasi feeling namin, pinagtitripan kami ni na Mary Ann. Kami lang sa lahat ng bisita ang pinainom ng gin calamansi na sobrang tapang. Tapos naroon lang din kami sa dirty kitchen. Ang nasa isip ko nga noon, baka may masama silang balak sa amin. Pati kasi si Mary Ann, nawala na lang bigla. Yung kasama namin sa kusina ay yung mama at papa niya. Tapos tanong sila ng tanong kung ano raw ang sabi sa amin ni Tita Monica. Sabi pa nila kung masarap daw ba yung pinakain sa amin. Siyempre umuo na lang kami kasi nakakahiya namang sabihin yung totoo. Siyempre kamag-anak nila yon. Baka madagdagan pa ng pagka-offend yung asar sa amin ng papa ni Mary Ann. Siguro naka-6 na shot kami bawat isa noong gin calamansi nung tumayo yung kasama naming babae na ayaw na talagang uminom.
Pagkatapos tumakbo sa lababo at nagsuka. Noong magsuka siya, nagsunod-sunod na kaming magsisuka. Yung mama ni Mary Ann, buhos ng buhos sa suka namin. Wala man din gripo yung lababo nila sa dirty kitchen, kaya sige tabo siya ng tubig. Nagsunod-sunod na nga yung kakasuka namin, kaya pati yung papa ni Mary Ann nakikitabo na at hinahaplos yung mga likod namin. Nung matapos kaming magsuka, ay hinang-hina kaming lahat. Iba yung dating nung gin kalamansi sa amin kasi nakatulog kaming lahat. As in dahan-dahan ay nawalan kami ng malay at hindi na namin alam ang mga nangyayari. Ang ending, hindi kami nakapunta sa bahay ng kaibigan ni Anton kasi the next day na kami nagising. Malabo sa alaala namin ang lahat kung paano kami nakarating sa kwarto at nakatulog doon. May halong hiya at inis kami sa pamilya ni Mary Ann noon. Mga 1 buwan yata akong hindi nakipag-usap kay Mary Ann, pero yung mga barkada naming babae talagang friendship over na siya. Kamuntik pa nga silang magdemanda noon. Kasi yung isa naming barkada na babae, nagpa-medico legal. Kung may signs daw na pinagsamantalahan siya, ay talagang kakasuhan niya sina Mary Ann. Pero wala namang nakitang pangmomolestya sa kanya, kaya hindi natuloy ang demanda. Medyo napahiya rin siya sa ginawa niyang yon. Kaya kahit kami na nakatulog lang din, ay hindi na niya kinausap ever. Basta napakalaking pagbabago sa samahan ng barkada ang dinala sa amin noong pagdalo namin sa fiesta kina Mary Ann. Kahit na hindi nga namin siya kinakausap, ay PM ng PM si Mary Ann at nangangamusta at nagsusorry sa nangyari. Pero kapag nagtatanong kami kung bakit kami pinagtripan ng papa niya, ay sinasabi lang niya na hindi intensyon ng papa niya na lasingin kami. Gusto lang daw talaga noon na makabanding kami. Siyempre hindi kami naniniwala. Napag-uusapan namin sa GC na hindi siya kasali ang pamilya niya. Ang hinala namin, Sir Neb, may saltik sila, mga sadista. Aaminin ko na bad trip ako kay Mary Ann at sa pamilya niya kasi grabe rin yung sama ng pakiramdam ko noong uminom kami ng gin. Pero kasi nangibabaw pa rin sa akin yung isipin na magkakaibigan kami ni na Mary Ann. Kaya hindi ko maunawaan kung bakit nila kami pahihirapan ng pamilya niya. Siguro merong dahilan. Pinauunawa ko yan sa barkada, pero tinatawanan lang nila ako at tinutukso na baka type ko si Mary Ann, kaya pinagtatanggol ko pa rin siya. Wala naman talaga akong romantic feelings kay Mary Ann noon. At kaya ko lang siya kinausap ay dahil naaawa na rin ako. Dahil nga sorry siya ng sorry. Isa pa ay mukha naman siyang sincere sa paghingi ng sorry kasi halos araw-araw siyang nagpi-PM sa akin. Ako na lang kasi sa barkada ang hindi nagbablock sa kanya. Ewan ko ba, yung awa ko yata kay Mary Ann nag-grow ng husto. Kaya isang araw na-realize ko na lang, what if ligawan ko siya? So ang nangyari, Sir Neb, niligawan ko nga si Mary Ann. Pinagtatawanan ako ng barkada kasi white knight daw ako, pero hindi ko na lang sila pinansin. Feeling ko na rin that time na ang toxic nila, kaya naglaylo ako sa barkada. Okay naman kami ni Mary Ann nang wala sila. At isa pa, may iba pa akong mga kaibigan. Yung parents niya nagulat pa nga nung malaman na nanliligaw ako sa anak nila kasi akala raw nila galit kaming lahat sa kanila. Sorry pa rin sila ng sorry sa akin, pero hindi pa rin nila maipaliwanag ng maayos kung bakit nila kami nilasing noon. At kalaunan nga, naging kami ni Mary Ann. Bihira na talaga kaming makausap ng barkada that time. Yung mga barkada namin na babae, talagang binlock na kami pareho. Yung mga lalaki lang ang open kahit papano at kinalimutan na lang yung nangyari. Maayos naman yung samahan namin ni Mary Ann. Tapos isang araw, nasa lubong namin si Tita Monica niya habang nagmomoling kami. Ang saya-saya ni Tita Monica pagkakita sa amin. Tapos tanong agad niya kung kami na raw ng pamangkin niya.
Oo agad ako. Tapos si Mary Ann naman, kinurot ako sa braso at nagpaalam na sa tita niya. Natatawa-tawa naman habang papaalis kami. Noong makalayo na kami, halos magpapadyak si Mary Ann at mangiyak-ngiyak niya akong tinanong kung bakit ko raw kinausap ang tita niya. Dapat daw sinabi ko agad sa kanya na papalapit na pala ito sa amin. Sabi ko nagulat lang din ako kasi kaharap na namin yung tita niya. Problemadong si Mary Ann noon. Tapos imbis na kakain pa kami ay bigla na siyang nag-ayang umuwi na lang. Nagulat ako kasi nakita lang namin yung tita niya ay bigla na siyang nawala sa mood. Kaya tanong ako ng tanong. Yung explanation niya kung bakit ayaw niyang kausapin ng tita niya ay siya ring nagbigay linaw kung bakit kami nilasing ng papa niya noong piyesta sa kanila. Sabi ni Mary Ann, aswang daw ang tita Monica niya. Ang tanong ko agad ay kung lahi ba sila ng aswang. Pero ang sagot niya ay si tita Monica lang daw. Yung asawa raw kasi nito, natawagin na lang nating Tito Lito, ang kaanak talaga nila. Pinsan daw ng papa niya si Tito Lito, na sobrang kaklose nito. Kaya nga raw galit na galit ang papa niya kay tita Monica. Taga Visaya si tita Monica na nakilala ni Tito Lito nung mag-outing silang magpipinsan sa probinsya ni na tita Monica. Mula raw noon ay hindi na nawala sa isip ni Tito Lito si tita Monica, to the point na bumabalik siya sa probinsya buwan-buwan. Eventually ay naging mag-on na nga sila at nagpakasal. Sa Rizal daw tumira yung mag-asawa at noong makarating na sa Luzon si tita Monica ay tsaka naman daw napabalita ang tungkol sa namamataang aswang sa Maynila. Mid to late 90s yon at umamin daw si Tito Lito sa papa ni Mary Ann na yung asawa raw nito ang aswang na yon. Kinikilabutan ako ngayon habang sinusulat ko ito, Sir Neb, dahil alam nyo ba na alam daw ng mga aswang kapag pinag-uusapan sila kahit na gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. Lalo pa kung magkakilala kayo. Mamaya ko na lang sasabihin kung bakit malakas ang loob ko na ikwento si tita Monica. Pero noong kinwento siya ni Mary Ann sa akin, nagulat na lang kami pareho nung biglang tumunog ang message alert ng cellphone ni Mary Ann at lumabas ang pangalan ni tita Monica. Ang sabi niya sa text, "Naririnig ko ang pinag-uusapan niyo." Napaiyak si Mary Ann at sinabi ngang alam daw ni tita Monica na pinag-uusapan namin siya. Sabi niya sa akin ay magsunog daw ako ng gulong sa bakuran namin pagpatak ng 3:00 ng hapon para daw hindi ako puntahan ng tita niya. Natakot talaga ako noon at tinanong ko si Mary Ann kung kakainin ba ako ng tita niya. Natawa siya bigla, sabay sabi na ang malala na pwedeng gawin sa akin ni tita Monica ay hawahan ako at doon na nga niya inamin kung bakit kami nilasing ng papa niya noong piyesta. Sir Neb, pinaamin ako ni Mary Ann kung nasarapan daw ba talaga kami sa luto ng tita niya. Yung totoo raw, hindi raw siya magagalit kung sasabihin kong hindi masarap magluto ang tita niya. Kaya sinabi ko yung totoo. Kako nga, lasang tubig ilog yung pork steak. Napailing na lang siya. Sabay sabi na karne nga ng tao ang pinakain sa amin ng tita niya. Yung gulat na sigaw ko talaga noon, dinig yata hanggang barangay hall nila. Ultimo yung kapitbahay nila biglang nagtao po kasi nagtatanong kung okay lang daw ba kami. Ang lakas talaga ng pagkakasigaw ko nun. Ikaw ba naman ang sabihan na ang inihain sa inyo ay karne ng tao tapos kinain nyo pa? Sir Neb, nakakasuka. Nagtataka nga ako kung bakit walang lasa yung karne. Samantalang sabi ng iba, sobrang sarap daw ng karne ng tao. Sabi naman ni Mary Ann, nilaga raw ng husto ni tita Monica yung karne at inialay sa Diyos na sinasamba nito.
kaya nawala na ang lasa. Nalimutan ko yung pangalan ng Diyos ni Tita Monica. Pero mamaya na yung kwento noon. Ito munang pinakain niya kami. Hindi raw alam ni Mary Ann kung anong plano ng tita niya sa pagpapakain ng karne ng tao sa amin. Pero para masiguradong ligtas kami, ay pinainom kami ni Papa ng gin kalamansi. Yun pala ang silbi noon. May bulong daw yun kaya sobrang lakas ng tama sa amin. Yung sinuka raw namin ay lason. Kulay itim nga raw. Kaya buhos ng tubig si Mama dahil baka matakot kami. Pero nung time na yon, sobrang sama na ng pakiramdam namin. Kaya wala na kaming pake sa suka namin. Hindi ko na nga maalala kung ano yung sinuka ko noon. Ginamot lang pala kami ng parents ni Mary Ann noon. Kaya pala pinipilit nila kami na mag-inom. Tapos minasama pa namin. Kasi naman hindi rin nila sinabi ang totoo. Natakot din daw kasi sila na iba ang maging interpretasyon namin kapag sinabi nilang aswang si Tita Monica. Todo pakiusap si Mary Ann na huwag kong sabihin sa iba naming barkada ang sinabi niya sa akin. Pero kahit naman hindi siya makiusap, wala akong ibang pagsasabihan noon. Kasi nga alam ng tita niya kapag pinagkukwentuhan siya ng mga kakilala niya. Natakot akong umuwi sa amin dahil sa kwento ni Mary Ann. Naisip ko pa na baka harangin ako ng tita niya sa kalye, lalo pa at hapon na noon. Binilin na lang uli niya sa akin na magsunog ako ng gulong para hindi ako mapuntahan nito. Masakit daw sa ilong at balat ng tita niya yon. Nagtaksi lang ako pauwi noon tapos na traffic pa kaya lalo akong ginabi. Grabe yung kaba ko talaga. Tapos palinga-linga ako. Nagtanong na tuloy yung taxi driver kung okay lang ba ako. Parang pinaghihinalaan pa niya ako ng hindi maganda noon. Pagdating sa bahay ay 6:00 na ng gabi. Yung pagka-tinu-tinu na gulong ng bike ko, sinunog ko talaga. Tanong ng tanong sina Mama kung bakit ko sinunog yung gulong. Hindi ko masabi sa kanila kung bakit dahil sa takot na marinig ni Tita Monica ang kwento ko. Sabi ko na lang kina Mama, bad trip ako. Kapag kasi alam nilang bad trip ako, hindi na sila nangungulit at hinahayaan na lang ako. Hindi talaga ako nakatulog magdamag noon. Gustong gusto kong magkwento na sa iba. Kaso natatakot ako. Ang tagal na laman ng isipan ko si Tita Monica. Hanggang sa feeling ko, tinatakot ko na lang yung sarili ko. Naka-move on din naman ako sa pag-iisip kay Tita Monica. At pinilit kalimutan ang tungkol sa kanya. Fiesta ulit ng San Juan. Naroon ako kina Mary Ann. May sarili uli kaming table pero yung mga kasama ko ay boyfriend at girlfriend ng mga kapatid ni Mary Ann. Tumutulong din kami sa pag-aasikaso ng bisita. Tapos si Mama, sinabihan kami na kapag nakita namin si Tita Monica ay sabihin agad namin sa kanila. Alam din pala ng mga syota ng iba nilang anak ang tungkol kay Tita Monica. Yung boyfriend ng ate ni Mary Ann, natawagin na lang natin Jan, ang lakas ng loob na magkwento tungkol kay Tita Monica. Sinaway nga namin kasi baka marinig kami. Pero sabi niya kung matatakot kami ay lalo kaming tatakutin. Dapat daw ipakita namin na matapang kami at hindi natatakot kay Tita Monica. Sabi pa niya ay takot nga raw ito sa papa ni na Mary Ann kasi matapang yun. Dumating yung mga entitled na kamag-anak ni na Mary Ann pero hindi dumating si Tita Monica. Kinagabihan ay pinagkwentuhan namin si Tita Monica habang nagiinuman. Normal na mamahaling alak na ang iniinom namin noon at ang nagsimula ng usapan ay si Papa. Lasing na siya nun dahil maghapon na siyang umiinom. Kumbaga nagrarant na siya sa amin. Tuloy ay nalaman namin ang dahilan ng galit niya kay Tita Monica. Close nga raw sila ni Tito Lito. Pero nung magpakasal yung dalawa ay naging malayo na ang loob sa kanya ng pinsan niya. Nakausap lang daw uli niya yon ng matagal
noong malapit ng mamatay. Hinawahan daw kasi ito ni Tita Monica kahit labag sa kalooban ni Tito Lito. Parati raw gutom yung lalaki at kahit anong kainin ay hindi nabubusog. Hindi pa raw alam noon ni Tito Lito na hinawahan siya. Pero noong gusto na niyang lumabas ng bahay kahit 10 oras ng gabi, tapos pinipigilan niya ang sarili niya dahil gabi na nga, ay nagalit na raw si Tita Monica. Sabi raw niya ay bakit hindi pa bumigay sa hawa ang asawa niya. Sinabi na nito ang ginawang panghahawa at nag-away raw yung mag-asawa. Gusto nang makipaghiwalay ni Tito Lito. Alam naman kasi niyang aswang si Tita Monica, pero tinanggap daw nito dahil sa pagmamahal. Kaso ang hindi nito matanggap ay yung hinawahan siya nito. Ayaw raw kumain ni Tito ng karne ng tao, kaya hindi siya nagiging aswang. Nagmamakaawa na raw si Tita Monica na tanggapin na ng asawa nito ang nangyayari. Pero matigas si Tito hanggang sa nanghina na ito at namayat. Noong bedridden na ito ay tsaka lang pinatawag ang mga kamag-anak. Isa na nga si Papa sa bumisita at napagkwentuhan ni Tito Lito ng nangyayari dito. Pinagtapat daw ni Tito Lito kay Papa na mamamatay na ito dahil hindi tinanggap ang pagiging aswang. Sa galit daw niya kay Tita Monica ay binato niya raw ito ng kutsilyo na naiwasan naman ito. Nagpambuno raw silang dalawa, pero dahil mas malaki siya ay naibalibag niya ito sa hagdanan kahit napakalakas din daw ni Tita Monica. Tumakbo na lang daw ito palayo. Kinuha naman ni Papa si Tito at inuwi sa parents nito kung saan ito namatay. Magmula noon ay outcast na nga sa angkan nila si Tita Monica. Noon nga raw ilibing si Tito Lito, hindi nila inilagak sa sementeryo ang katawan nito, kundi pinakremate para hindi makuha ni Tita Monica. Baka raw kasi kainin nito ang bangkay. Sa sobrang kalasingan ni Papa, tinanong niya kaming mga jowa ng mga anak niya kung seryoso raw ba kami sa mga anak niya. Kasi kung magiging miyembro daw kami ng angkan nila, ay magiging ka-extended family na namin si Tita Monica. Napakasahol daw ni Tita Monica dahil gustong gusto nito na makahawa ng kamag-anak. Baka raw targetin kami at hawahan kapag miyembro na kami ng pamilya nila. Kahit hindi niya kadugo, basta matatawag lang na kamag-anak. Sa totoo lang Sir Neb, sa point na yon ay nagdalawang isip agad ako sa relasyon namin ni Mary Ann. Pero dahil awkward naman kung aaminin ko na napapaisip na ako, ay tumawa na lang ako. Sakto namang nagpatuloy sa kwento si Papa. Meron daw silang tiyahin na hindi nakakakilala at nakakaalam na aswang si Tita Monica. Taga-bukid daw kasi yon at hindi nila madalas na nakakasama. Hindi raw nila alam kung paano ito nakilala ni Tita Monica. Basta nalaman na lang nila na nakatira na ito sa bahay ni na Tita Monica sa Rizal. Tapos syempre pa, nahawahan na ito at aswang na rin. Ang nagkukwento raw ay yung mga anak ng tiyahin na yon ni na Papa. Umiiyak daw yung mga pinsan niya dahil hindi na raw kagaya ng dati ang nanay nila. Lumayas daw ito sa kanila noong mapatay nito at kainin ang halos kalahati ng mga alagang baboy. Last time daw na nakita ni Papa yung tita nila ay parang si Tita Monica na rin daw kung manamit at kumilos. Noon daw kasi ay mga t-shirt lang na bigay ng mga politiko ang madalas na suot noon, tapos nakapantalong maong. Noon daw makasama nito si Tita Monica ay lagi nang nakapalda ng mahaba at blouse na maiksi. Tapos akala namin yun lang tita nila ang hinawahan ni Tita Monica. Kaso may isa pa raw silang kamag-anak na ginawa nitong aswang. Yung pinakamatanda nilang pinsan na may sakit sa buto. Mamamatay na raw kasi yon at labas-masok na sa ospital. Tapos noong binisita ni Tita Monica ay lumakas daw at gumaling ng tuluyan. Sa Valenzuela naman daw yun nakatira at malakas pa rin. Ewan ko lang ngayon kung buhay pa yon. Kasi noong kinuwento yon ni Papa
ay nasa 70 plus na raw ang edad. Yung pinsan nila medyo gets ko pa kung bakit pumayag na maging aswang kasi gusto pa niyang mabuhay. Pero yung tita nila na maayos naman ang buhay, yun ang nakakapagtaka kung bakit niya tinanggap ang ginawa sa kanya ni Tita Monica. Nagsasalita pa si Papa na sobrang kapal daw ng apog ni Tita Monica kasi ginamit lang nito si Tito Lito para daw makarating sa Luzon at makapameste. Nung biglang may kumalampag sa bubungan. Gulat talaga kami noon dahil aswang ang usapan tapos may kakalampag. Si Papa bukod sa lasing hindi nga takot kay Tita Monica. Kaya pagkalampag sa bubungan ay tumayo agad siya at kumuha ng malaking kutsilyo sa drawer sa lababo. Sabay labas at nagsisigaw. Sabi niya bumaba raw sa bubungan si Tita Monica dahil hindi siya natatakot dito. Diyos ko po Sir Neb, lalong nagkalabugan sa bubong at alam mong talagang galit yung naroon. Sinigawan na ni Mama si Papa at pinapapasok sa bahay. Pero si Papa dumampot lang ng bato at binato sa bubong. Sabay pinagmumura si Tita Monica. Kung hindi raw ito aalis ay pupuntahan siya ni Papa sa Rizal at dadalhan siya ng alimango. Tumahimik bigla tapos bumugso yung malakas na hangin. Tawa ng tawa si Papa. Umalis na raw si Tita Monica dahil takot ito sa alimango. Binigyan pa kami ng tips ni Papa kung ano-ano ang pangontra sa aswang. Takot din daw sa apoy ang mga yon. Kaya noong bumalik siya sa bahay nila Tito Lito after nitong malibing, ay may dala siyang gas at malaking lighter. Kukunin daw kasi nila noon yung mga naiwang gamit ng pinsan niya. Ayaw silang papasukin ni Tita Monica, kaya tinakot nila ito na sisilaban ang bahay. Noon daw pinapasok sila, ay sinindihan niya yung lighter na mahaba ang nguso. Napaatras daw si Tita Monica, kaya tawa siya ng tawa. Nakasunod daw ito sa kanila habang hinahakot yung mga gamit ni Tito. Sinabihan daw ito ng isa nilang tiyuhin na kung hindi sila tatantanan ay papatayin nila ito at walang makakahanap sa bangkay nito. Takot naman daw si Tita Monica dahil umalis ito. Balak daw talaga nila itong patayin dahil nga sa ginawa kay Tito. Pero nanaig pa rin yung matino nilang pag-iisip na makakasuhan sila kung gagawin nila yon. Isa pa ay sigurado sila na may mga kamag-anak pa ito na pwede ring gumanti sa kanila. Kaya kahit sila ay takot din. Habang hinahalughog nila yung bahay ay may nakita silang kwarto na nakapadlak talaga na malaki. Pinalakol nila yung pinto para mabuksan at umalingasaw raw yung nakakasulasok na amoy. Hindi amoy bulok o malansa, kundi amoy kemikal. Ang sakit daw sa ilong. May isang maliit na mesa raw na may stainless na palanggana na naglalaman ng mga nilagang karne na kahit walang balat, isang tingin lang nila ay alam nilang braso ng tao. Sa harap noong mesa ay may nakita silang natatakpan na itim na tela na hugis tao. Naisip nila na rebulto, kaya tinignan nila kung anong klase. Kaso pagtanggal daw ng tela ay bangkay ng matanda na hindi naaagnas ang nakita nila. Halos magtulakan daw sila palabas, kaso natigilan sila sa may pinto dahil nakabalandra doon si Tita Monica. Noon daw nakaramdam ng takot si Papa dahil nakadipa at nakabukaka si Tita Monica sa hamba ng pinto. Pero nakatiwarik siya at nakangiti sa kanila. Sabi raw nito ay tinawag siya ng apo dahil pinasok nila ang kwarto nito. Binanggit ni Papa yung pangalan noong apo pero hindi ko na talaga maalala, Sir Neb, kasi parang hindi pangalan ng tao. Isang tiyuhin nila ang tinubuan ng lakas ng loob na tumalon sa bintana at kunin yung container ng gas at binuhos kay Tita Monica mula sa labas. Doon daw biglang parang natauhan si Tita dahil nagsisisigaw itong tumalon
at nagmakaawa na wag siyang sasaktan. Dinampot na lang daw ni na Papa yung nakolekta nilang gamit ni Tito at hindi na naghanap pa ng iba. Nagtakbuhan na sila palabas at sumakay sa jeep. Pinagtatawanan daw sila ni Tita Monica habang papalayo. Saglit lang daw nakita ni Papa yung matanda na parang mummified, pero sigurado siyang tao talaga yon dahil parang doon nga nang galing yung malakas na amoy ng kemikal. Formalin daw siguro para hindi yung tuluyang mabulok. Ayon daw sa ilang albularyo na napagsumbungan nila tungkol doon, ay kamag-anak din ni na Tita Monica ang mami na yon. Isa raw sa pinakamatandang kaanak na sinasamba nito para hingan ng gabay. Mabuti raw at hindi yon ginalaw ni na Papa dahil guguluhin sila ng buong angkan ni Tita Monica kung sinira nila yon. Yun din ang dahilan kaya hindi nila nagawang magsumbong sa pulis. Dahil sa nalaman ko na takot pala sa apoy ang aswang, ay nabawasan yung takot ko sa kanila. Lalo pa at nalaman kong ilag din sila sa mga taong hindi takot sa kanila, kagaya nga ni Papa. Pagkatapos daw ng pangyayaring yon sa Rizal, ay ginugulo ni Tita Monica sina Papa at yung mga kasama niya na nagpunta sa bahay nito. Parati daw kumakatok sa bubungan at binabasag ang bintana nilang salamin. Natigil lang daw ito nung nagsunog sila ng gulong tuwing hapon. Tapos kapag binibisita sila, ay lumalabas sila ng bahay at naghahasa ng itak. Ayaw na ayaw raw nito ng tunog ng hinahasang itak. Lalo pa kung talagang nakikita niya na hindi natatakot ang gumagawa noon. Eventually ay tinigilan din sila ni Tita Monica. Bihira na lang itong makita at minsan ay namimeste nga sa kanila at iba pang kamag-anak kapag may mga handaan sila. Kaya tuwing may okasyon sa kanila ay may nakaatang ng bantay kay Tita Monica para mapigilan itong magpakain ng karne ng tao. Hahasaan lang daw ito ng itak at aalis na. Natsyempohan lang talaga kami noon na magbabarkada dahil sumabay ito doon sa mga entitled na kamag-anak nila. Marami akong nalaman at natutunan kina Papa tungkol sa aswang at iba pang praktikal na bagay. Sa totoo lang Sir Neb, akala ko talaga ay kami na ang magkakatuluyan ni Mary Ann. Nakatatlong taon din yung relasyon namin. Kahit minsan ay nangangamba kami kay Tita Monica. Wala naman siyang ginawang masama sa akin, kaya akala ko ay OA lang yung takot na nararamdaman ko minsan. Sina Papa nga nasanay na at normal naman ang pamumuhay, so anong kinakatakot ko? Malapit na yung 4th year anniversary namin ni Mary Ann nang dumating yung sumira sa relasyon namin. Nabuntis ng boyfriend niya yung ate ko. Hindi naman yung bata ang nakasira sa relasyon namin ni Mary Ann, kundi si Tita Monica pa rin. Inaaswang niya kasi yung ate ko. Ganito kasi Sir Neb, feeling ko nagkamali rin ako. Noon kasing nalaman ko na buntis si ate, sa sobrang excitement ko, kinuwento ko kay Mary Ann. Na-excite din siya kasi matagal-tagal na raw mula nang makakarga siya ng baby. Gusto nga niya na kapag nanganak si ate ay bibisita agad siya. Tapos ang katangahan ko naman, sabi ko na sana naman hindi na pag-interesan ni Tita Monica yung pamangkin ko. Tinakpan na agad ni Mary Ann yung bibig ko at sinabing dapat ay hindi ko binanggit ang pangalan ng tita niya. Alam ko naman daw na naririnig noon kapag pinag-uusapan siya. Isa pa ay pamilya na rin daw ako. Kaya may chance na pag-interesan nga ni Tita Monica ang pamangkin ko. Para naman daw hindi ako nakinig sa kwento ni Papa na ang inuunang ang targetin ni Tita ay mga kamag-anak. Medyo kinabahan ako, pero naisip ko na basta ipakikita ko lang na matapang ako ay hindi kami magagalaw ni Tita Monica. Pero Sir Neb, yun ang akala ko. Sa mga salita nga ni Papa, masahol si Tita Monica at naranasan namin ng pamilya ko kung gaano siya kasahol.
una niyang ginawa ay bigla akong pinuntahan sa trabaho ko sa Ortigas. Hindi ko alam kung paano niya nalaman kung saan ako nagtatrabaho. Pero dahil aswang nga siya, ay hindi na ako nagtaka. Pero pagkakita ko sa kanya, ay umarangkada agad yung tibok ng puso ko. Pasakay ako ng motor ko nang may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko ay sobrang lapit ng mukha ni tita sa akin. Sa gulat ko ay napaatras ako at natumba sa motor na natumba rin. Nakasalampak ako sa ibabaw ng nakabagsak na motor. Hindi agad ako makabangon sa sobrang taranta. Napapamura na lang ako sa isip ko habang si tita naman kalmado lang na nakangiti. Tapos dinukwang pa niya ako at tinulungang makatayo. Ramdam ko yung higpit at lakas ng kamay niya na nakahawak sa braso ko. Tapos sabi niya, mag-iingat daw ako sa pagmomotor dahil baka hindi ko na makita ang pamangkin ko. Hindi ako nakakibo noon hanggang sa umalis na lang siya ng kusa. Sobra yung takot ko, pero nagmamadali pa rin akong umuwi kahit na nanginginig ako. Gusto kong makasiguro na okay si ate at yung pinagbubuntis niya. Inalala ko lahat ng pangontra na sinabi ni Papa at inihanda ko yun lahat. Takang-taka si na mama kasi tanghaling tapat pa lang pero naghahanda na ako ng pangontra sa aswang. Sabi ko na lang mabuti na yung sigurado. Ayoko nang magsalita ng tungkol kay Tita Monica noon kasi baka marinig niya. Basta kinahapunan, nagsunog ako ng gulong. Tapos binaon ko sa palibot ng bahay yung mga shell na binili ko sa palengke. Hindi ko na nga tinanggal yung laman ng shell. Basta binaon ko na lang. Puyat ako noon galing sa trabaho. Pero hindi ako natulog. Kinagabihan ay hindi ako pumasok para magbantay. Pero pasalamat ako dahil walang paramdam si Tita Monica. Mahimbing ang tulog ni ate kaya nakampante ako. Yun pala ang hinihintay ni Tita Monica. Ang makampante ako at isipin na hindi nga siya pupunta sa amin. Galing ako sa trabaho noon. Pag uwi ko sina ate naman paalis. Pupunta raw sa albularyo dahil hihingi ng pangontra. Ilang gabi na raw kasi nilang nararamdaman na may tao sa bubong. Nanlamig ako noon kasi alam ko kung sino ang taong yon. Tamang-tama naman na off ko kinagabihan kaya nag-decide ako na magbantay. Pagdating ng alas 7 ng gabi ay sinabi ni ate na may pusa sa bubong sa first floor. Nasa second floor kasi ang kwarto nila at kita doon yung bubong ng unang palapag. Umakyat ako at tinignan yung pusa. Mukha naman siyang karaniwang pusa kasi 3 pa nga yung kulay at dinidilaan niya yung likod niya. Kaso Sir Neb, noong lumingon sa akin yung pusa ay para akong namalikmata kasi parang ngumiti yung pusa. Tapos balik siya sa pagdila sa katawan niya. Tinanong ko kina ate kung nakita ba nilang ngumiti yung pusa. Hindi raw at wag daw akong manakot. Kumuha ako ng posporo at dyaryo sa baba. Sinindihan ko at hinagis doon sa pusa. Nagmamadali naman itong tumakbo palayo. Kako kina ate, aswang nga yung pusa kasi natakot sa apoy. Kaso sabi nila kahit naman daw sinong hagisan ko ng nag-aapoy na dyaryo ay tatakbo palayo. Napagalitan pa ako dahil muntik kong sinunog yung bahay. Pero noong lumalim na yung gabi ay dumaraing na si ate na matigas yung tiyan niya. 7 months na siya noon kaya nag-aalala kami. Dadalhin na dapat namin siya sa ospital. Kaso may parang nagbubulong sa akin na huwag kaming lumabas kaya pinigilan ko sila. Sabi ko maglakad-lakad na lang muna si ate sa bahay dahil baka mawala yung paninigas ng tiyan niya. Mga ilang minuto pagkatapos noon, may kumatok sa pinto. Napamura talaga ako Sir Neb kasi kasunod noong mga katok ay boses ni Mary Ann. Napadaan lang daw siya, makikigamit daw ng banyo. Sina mama takang-taka
kung bakit 10 oras ng gabi ay nasa labas si Mary Ann. Bubuksan sana ng isa kong kapatid yung pinto kasi kilala naman nila si Mary Ann. Pero pinigilan ko. Tawag siya ng tawag tapos natatawa pa. Buksan ko na raw yung pinto. Nagpakuha ako kay Papa ng itak at yung panghasa. Nagpanik naman agad siya at tinanong kung ano ang balak ko. Kaya ako na ang kumuha sa kusina. Sabi ko, wag na wag nilang bubuksan ang pinto. Dinig ko hanggang kusina yung tawa tapos parang nasa paligid siya ng buong bahay. Kaya naghasa na ako agad-agad. Sabi ko, kilala ko ang totoong siya at isusumbong ko siya kina Papa kapag hindi siya umalis. Sabi ko pa, ipagkakalat ko sa Facebook kung sino siya, pati na rin yung address niya. Tumigil yung mga pagtawa at katok. Pero ilang segundo lang at nagulat kami dahil may bumangga sa pinto. Sabay may tumahol na parang napakalaking aso. Doon na ako sumigaw. Minura ko si Tita Monica at binanggit ang buong pangalan niya. Doon lang tuluyang tumahimik ang paligid at nawala yung paninigas ng tiyan ni ate. Siyempre pa wala na akong nagawa nung magtanong ang buong pamilya ko kung bakit kilala ko ang nanggagambala sa amin at alam na alam ko ang gagawin. Galit na galit sina Mama at Papa. Sabi nila ay hiwalayan ko si Mary Ann dahil lahi pala sila ng aswang. Kahit anong paliwanag ko ay ayaw nilang makinig sa akin. Wala akong tulog buong magdamag pero pagsikat ng araw ay nagpunta ako kina Mary Ann para personal na sabihin sa kanya at kay Papa na nanggugulo si Tita Monica sa amin. Yun pala ay alam na nila ang nangyari. Nag-text daw si Tita kay Mary Ann at sinabing sana raw ay magkatuluyan kami dahil gustong gusto ng tita niya na maging kaanak ako at maging close kami. Iyak ng iyak noon si Mary Ann, Sir Neb. Ibig sabihin daw kasi ni Tita Monica ay gusto niya akong hawahan. Sabi raw ni Papa, kahit ayokong maging aswang, kapag natripan ako ni Tita Monica ay mahahawahan niya ako, kagaya ng ginawa nito kay Tito Lito. Pinaalala ni Papa na mahilig manghawa ng kamag-anak si Tita Monica at kung magkakatuluyan kami ni Mary Ann ay ako ang sunod na target. Inuumpisahan ng araw ako dahil gusto nang makuha ang pamangkin ko. Sir Neb, ang bigat ng pakiramdam ko noon kasi hindi man tahasang sinabi ay alam ko yung pinahihiwatig ni Papa. Kung ayaw kong magaya kay Tito Lito, dapat ay lumayo ako sa pamilya nila. Dapat ay maghiwalay na kami ni Mary Ann. Nag-isip ako noon ng mga pwede kong gawin para maiwasan si Tita Monica. Sumagi sa isip ko na magsama na lang kami ni Mary Ann kahit na walang kasal. Kaso ay ganun pa rin naman. Yun ngang hindi naman kami nagsasama, pinipeste na niya yung pamilya ko. E di lalo na kung nag-live-in na kami. Naisip ko rin na mag-abroad kami ni Mary Ann. Kaya lang siguradong yung pamilya ko ang pagdidiskitahan niya. Sinisimula na nga yung pamangkin ko na hindi pa naisisilang. Hindi ko alam kung anong gusto sa akin ni Tita Monica. Parang yung isang tiyahin lang ni na Papa na hindi nila malaman kung paano nito nakilala at paano nito nahawahan. Baka ganoon din ang gawin niya sa akin. Nakakalungkot pero no choice talaga ako kundi makipaghiwalay kay Mary Ann. Wala sa options na patayin si Tita Monica. Dahil gaya nga ng sitwasyon noon ni na Papa, natatakot din ako na maresbakan ng angkan ng mga aswang. Naghiwalay nga kami ni Mary Ann. Si Tita Monica, ilang beses pang nanggulo kay ate. Pero alam na nila ang gagawin. Maghahasa ng itak at tatawagin ito sa buong pangalan ng buong tapang. Kalaunan ay nagsawa rin ang tita ni Mary Ann. Akala ko ay talagang titigilan na niya kami. Pero isang araw ay bisita ko na naman siya sa trabaho. Ngiting-ngiti siya sa akin
Pero yung ngiti niya parang nakakaloko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noon. Siguro dala ng puyat at galit na rin sa kanya. Kaya tinutukan ko siya ng matalas na gunting. Nagulat yung mga nakakita sa ginawa ko kasi winasiwas ko pa sa mukha ni Tita Monica yung patalim. Sabi ko, lubayan niya ako dahil ubos na ang takot ko sa kanya. Galit na lang ang meron at baka hindi ko matansya ang pagmumukha niya. Nanlilisik yung mga mata niya nung tumalikod pero wala akong nararamdaman na takot. Sa isip ko noon, gawin niya yung gusto niya pero hindi ako magiging katulad niya. Mamamatay na lang ako kesa maging aswang. Hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Nung manganak si ate ay nakita kong aali-aligid si Tita Monica sa ospital. Tinawagan ko nga yung papa ni Mary Ann at nagsumbong ako. Sir Neb, isang jeep na dumating sina papa noon kasama yung mga pinsan niya at ilang iba pa. Pagkakita nila kay Tita Monica ay nagtatakbo ito palayo. Hinabol siya ni na papa pero hindi nila naabutan. Noon namang lumabas ng ospital si ate ay may nurse na nagbigay sa amin ng sulat. Si Tita Monica na naman. Sabi niya ay gusto raw niyang makita ang baby. Hayaan daw sana namin siya na makabisita sa bahay. Totoo pala yung sabi ng papa ni Mary Ann na napakasahol niya. Ang tindi talaga. Akala yata ay ganun kami katanga para hayaang malapitan ng aswang ang baby. Nagtambak kami ng pangontra sa buong bahay para hindi siya makalapit. Sa awa ng Diyos, Sir Neb, ay yun na ang huli niyang panggugulo sa amin. Magkaibigan pa rin kami ni Mary Ann pero may ilangan na rin. Minsan nagsasorry pa rin siya sa akin sa gulo na nadala niya sa buhay ko. Nawalan kami ng communication ni Mary Ann noong pandemic na. Ang balita ko ay nagkaroon siya ng depresyon dahil sa biglaang pagbabago ng nakasanayan niya. Nung magluwag ang quarantine ay nag-abroad sila Mary Ann at yung buong pamilya niya. Kailan lang sila bumalik dito sa bansa at nagkakamustahan uli kami. Meron na siyang boyfriend at ako naman ay meron ng ka-live-in. Naisip ko nga, Sir Neb, siguro hindi talaga ganoon katindi yung pagmamahal namin sa isa't isa dahil ang bilis naming nakabitiw. Ni hindi namin nilabanan si Tita Monica. At speaking of Tita Monica, ito yung dahilan kaya hindi na ako natatakot na magkwento ng tungkol sa kanya. Sir Neb, natagpuan daw na patay si Tita Monica sa bandang Cavite. Yung kasama naman niya sa bahay na tiyahin ni na papa ay sa Laguna nahanap. Patay na rin. Sabi ni Mary Ann, pareho daw laslas ang leeg at napakaraming hiwa sa buong katawan. Mukha raw biktima ng summary execution. Pero sa hula ng papa ni Mary Ann ay nahanap na ni Tita Monica ang katapat niya. Tama lang yun. Marami pang pepestehin yung si Tita Monica kung humaba pa yung buhay niya. Walang patawad, kamag-anak o kaibigan man. Basta makapandamay siya ay gagawin niya. Sana po ay naibigan nyo ang kwento ko, Sir Neb. Marami pong salamat sa inyong channel.